Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Dito sa bidyong ito ay medyo maluluha tayo dito sa privilege speech ni Senator Barbers. Dahil dito malalaman natin na itong kumakalat na mga intriga, na mga propaganda ay binabayaran pala ito ng China. Ang mga trolls at mga vloggers ay meron pala sa China lamang 2 million trolls na sinisweldohan ng Communist China para magpakalat ng fake news kontra sa mga kalaban na bansa nito. At dito sa Pilipinas ay meron ding binabayaran ng China na mga vloggers at mga trolls para sisiwalat nitong kanilang mga fake news, magpakalat para matalo nila ang ating gobyerno. Kaya dito sa bidyong ito ay makapag-isip tayo muli. Okay, narito ang video at panoorin. Kayong mga trolls at vloggers na binabayaran ng mga sindikato ng China, alam nyo bang galing sa illegal na droga at pogo ang mga binabayad sa inyo para lamang ipakalat ninyo ang mga fake news? Mas naniniwala pa kayo sa propaganda ng China kaysa sa nakikita ng inyong mga mata na kasamaang kanilang ginagawa sa ating mga kababayan. Kung ayaw ninyong tawagin kayong traidor o bagong makapili, patunayan ninyo na kayo ay hindi bayaran ng mga sindikato ng China. Mr. Speaker, I do not believe that China will wage war against us because we sided with our Western allies. This is the propaganda of the bagong makapili. Itong propaganda ng grupo na tinatawag na bagong makapili. Ang bagong makapili, yan ay kapanahonan pa yan ng Hapon. Ng World War II, ang makapili ay grupo ng mga Pilipino na nagtraidor sa Pilipinas. Sila yung bayarang mga sundalo para makipagbarilan din sa kapwa Pilipino. At sila ay sided with Japan during that era, during that World War II. Kaya ngayon sa China naman ay mayroon mga bagong makapili, mga Pilipinong pumapanig sa China dahil sa pera. Nako, hindi iniisip kung anong muntik na nga tayong naging probinsya ng China dahil kay Digong at sa sinundan ni Digong na presidente. Sino ba yun? Si Pinoy. Dahil kay Pinoy at Digong, dahil kay Pinoy nagkaroon ng exploration dyan sa WPS ang China at hindi na sila umalis, gumawa na ng artificial island. Alibay lang yung exploration, yun pala ay gagawa ng artificial island. Sinundan pa ni Digong ay lalong dumami ang artificial island at nagiging probinsya na pala tayo ng China according sa sinasabi ni Digong na gentleman's agreement. Kaya ito yung nangyayari ngayon. Sinisiwalat na ni Senator Barbers ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa China, kung paano nagpropaganda ang China at paano nila unti-unting nakuha ang Pilipinas. At muntik na, in the brink of time ay muntik na talaga tayong magka-civil war kasi kung napakarami ng Chinese na nakapasok dito sa Pilipinas ay meron na silang sundalo sa loob ng Pilipinas. At kung divided na tayo, halimbawa yung mga DDS ay maka-China naman talaga yan, at kung doon sila papanig sa China, sila na yung bagong makapili at magkaroon nga ng civil war na Filipino-Chinese versus real Filipinos. Saan ba kayo papanig niyan? Ibibigay ba natin sa China? Okay lang kung Amerika natin ibibigay ang Pilipinas kasi dolyar at democratic country. China kawawa ang mga mayayaman dyan kasi komunista lahat, pantay-pantay. Yung mga sasakyan nyo na magaganda, kukunin yan ng gobyerno. Bahay nyo na magaganda, kukunin yan, palitan yan ng bahay kubo. So alin kayo dyan? Saan kayo dyan? Mamili tayo. Mga kababayan, gusto nyo bang maging inchik na komunista o magiging Pilipino na mayroong freedom? Okay, balik tayo kay Senator Barbers. As a matter of fact, we achieved quite the opposite. We are now actually benefiting from the alliance as we have received modern defense equipment, training, and protection. Just recently, we almost surrendered our sovereignty to China and almost pleaded with them to annex us
as a province. It is good that this did not happen, Mr. Speaker. Perhaps due to lack of material time. Otherwise, we could be engaged in a bloody civil war by now. It started in the Tama early yan, tama. 2000s when China sought permission from the Philippine government for joint exploration for mineral resources in our territorial seas. Ayan, dito na. Nagulat na lamang tayo isang umaga paggising natin noong 2012 dahil inukupa na ng China ang Scarborough Shoal na nasa loob ng ating territorial seas. Ayan, dahil yan sa kapabayaan ni Pinoy, plus sinundan pa ni Digong na maka-China din, Robin Padilla, Bato at Bungo, at iba pa, Cynthia Villar, lahat ng yan ay maka-China, ibibenta nilang Pilipinas para lamang mapuno ng pera ang mga bulsa nila. So yan ang katotohanan yan. Ngayon, good timing talaga ang paglutang ni PBBM. Kung hindi nanalo si PBBM, naku, wala na. Yung bandila natin ngayon, China na. Di ba? Maka-China ang presidente natin eh. Kung ang nanalo ay yung pa rin ng mga tao, ay talagang annex na tayo sa China. Hindi na magkagira kung di annex. Pero meron talagang mangyayaring civil war. Kasi mag-rebelde talaga ang karamihan ng Pilipino. O kayo mga trolls at vloggers dyan ng China, na mga Pilipino, mamili na kayo. Saan ba kayo? Sa China o sa Pilipinas? Yan ang isipin nyo. Pwede nyo namang sigurong ibalik sa China ang inyong mga vlogs, di ba? Pwede nyo naman siguro salungatin, di ba? Pera-pera lang yan pero ang ibinenta nyo ay ang kalayaan ng inyong mga apo at mga anak at mga susunod na henerasyon. Kaya pag-isipan nyo 100 times kung ipagpatuloy nyo ang pagiging vlogger ng China at pagiging troll. There are 2 million trolls, Chinese trolls na binabayaran ng maliit lamang na halaga sa China kasi yan yung hanap buhay nila, mga Chinese. Pero dito sa Pilipinas ay meron din. Kaya kung atake ang mga trolls na yan at mga vloggers, ay talagang maniniwala ka na sa kanilang mga balita sa social media, sa YouTube. Parang maniwala ka na totoo siguro ito kasi ang dami. Marami nga sila. Dito sa Pilipinas ay meron siguro mga 500,000 ka-trolls na binabayaran ng China. Kaya makikita natin ang daming vlogger na tinatawag nila na DDS, pero yan ay mga Chinese trolls na sinusulduhan ng China para sirain lamang ang gobyerno ni PBBM para maibalik nila yung gobyerno na kumikiling sa kanya. Yun yung gobyerno ni Duterte. Okay, balik tayo kay Barbers. Ang ibig sabihin po nito, Mr. Speaker, ay sa atin lamang eksklusibo ang lahat ng lamang dagat at likas yaman kasama na ang mga langis at iba pang makukuha sa loob at ilalim ng teritoryong ito. Inuulit ko, ang Pilipinas at China ay parehong sumang-ayon at lumagda sa kasunduang ito. Bukod sa UNCLOS, Mr. Speaker, ang Pilipinas ay nagwagi sa International Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, kung saan pinagtibay ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi lamang yan. Sinabi pa ng Arbitral Tribunal na katang-isip lamang ang 9-dash line ng China. Ano ang dapat nating gawin? Ang pinaka-minimum na magagawa natin ay ipahayag ng malaya at walang takot ang ating mga karapatan ayon sa mga batas. Ang pinakamasakit sa lahat, Mr. Speaker, mismong mga kababayan natin ang nagtatanggol pa sa kanila. Ayan. Meron sa ating paligid ang mga tinatawag na mga bagong makapili. Number 1 dyan, si Robin. Sa pansariling kadahilanan, mariin nilang sinasabi na walang masama sa ginagawa ng China sa pag-angkin ng mga teritoryo natin at dapat daw ay makipagdialogo tayo upang malutas ng mahinahon ang usaping ito. Number 1 dyan, si Robin. Kung kaya naman po, Mr. Speaker, ako ay nananawagan, lalo na sa inyong mga bayarang trolls at vloggers Ayan na. who until this time prefer to take the side of China. Let us all unite
set all our sights towards the enemy, and have a common narrative for our freedom, Tama, sovereignty, and love of country. Hindi po tayo kinakailangan makipagdigmaan sa China upang mapanindigan natin ang ating mga karapatan. We only need to speak with one strong voice, take a common stand, a strong conviction, believe in ourselves, not for our individual selfish interests, but for the country, for our people, and for peace and prosperity of the future generations. Ayan, so siguro meron namang mga DDS vlogger na nakikinig nito, pero kasi binansagan nga nilang tuwadcom ang quadcom eh. Kasi yan ang utos ng kanilang pinakaamo na mga inchik. Kaya kahit na marinig ito ng mga DDS vlogger ay itsapuira pa rin ito eh, na speech ni Senator Barbers, which is sa katotohanan ay talagang totoo ang sinasabi ni Barbers. Ano bang importansya ng pera na yan ng inchik? Diba? At ibenta magiging makapili tayo, makapili yung mga traidor na mga sundalo noong World War II. Pilipino, binabaril nila eh. Hindi kasi naisulat yan sa kasaysayan, yung mga makapili groups na bayaran na mga Pilipino ng Hapon noong World War II, na kung saan sila yung humahabol sa mga gerilya na Pilipino at nagipagbarilan. Binayaran ng Hapon, makapili groups. So yan ang mga bagong makapili ay ang mga Filipino vloggers na binabayaran ng China, mga trolls. Kaya mag-isip tayo, think twice, think 100 times. Tama ba na papanig tayo sa China? Kung Amerika lang yan sasabihin ko, kung Amerika ang nagbabayad sa inyo, sasabihin ko na tama yung ginagawa nyo. Kasi demokrasya naman ng Amerika, pwede tayong magpasakop sa Amerika. Bakit hindi yan gawin ng, kung ako ang presidente sa Pilipinas, ay i-annex ko na sa Amerika ang Pilipinas para hindi na tayo gagalawin, di ba? At magiging dolyar na, mawala na yung kurakot. Kasi hindi uso sa Amerika ang kurakot eh. Kapag eleksyon talaga, walang bayaran. Kaya kung tayo i-annex na sa Amerika, yan ang maganda. Payag ako dyan, 100%. Para hindi na tayo bubulihin ng China. So magiging 51st state na tayo ng Amerika. Noon pa man, gusto ng Amerika na estado tayo eh. Ang problema, nagsarili tayo kaya meron tayong Independence Day. Yan ang malaking pagkamali natin noon. Okay, tapusin na natin tong video. Ang kapalit ng pera-pera nyo ay ang buong bayan natin. Kayong mga trolls at vloggers na binabayaran ng mga sindikato ng China, alam nyo bang galing sa iligal na droga at pogo ang mga binabayad sa inyo para lamang ipakalat ninyo ang mga fake news? Droga at pogo na sumisira sa ating mga kabataan, kababayan at sa buong bayan. Wala ba kayong konsensya na kasama kayo sa mga sumisira sa ating lahat? Mas naniniwala pa kayo sa propaganda ng China kaysa sa nakikita ng inyong mga mata na kasamaang kanilang ginagawa. Tama. Kudos kay Senator Barbers sa napakagandang privilege speech. At tama talaga yan. Na mag-isip tayo, DDS vlogger, DDS troll, Chinese troll, at anumang mga trolls dyan ng China na Pilipino, huwag kayong maging bagong makapili. Huwag kayong mag-traidor sa bansa. Okay? At magkapira naman tayo sa sariling paraan. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel para sa ganitong mga videos. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.